my beloved Boss Mike Cervera. Ako, dyan sa HOR at sa Senate, kung sino man ang bobotong yes for impeachment ay magiging blacklisted na sa INC. Tingnan nyo na lang. Kasi ang balita ko, kahit sa pang-apat na salin lahi ninyo, yung apo ng apo nyo, yung anak ninyo, ay hindi na susuportahan o hindi man lang makakatungtong na sa kanilang lugar. Dahil sila ay nakikiusap pero ayaw niyong pakinggan dahil nakita nila na ang prioridad ninyo ay mamulitika kesa ang iprioridad ninyo ay ang para sa bayan. Nakita nyo mga kababayan ko? Natalakay na natin to. Ay, sarap ng pagmamahal. Nakita nyo mga kababayan ko, yan yung kanilang pandali. Tapos nagulat ako. Akala ko naman ito, baka naman nagme-menopause na. Siyempre mga kababayan ko, tignan nyo naman yung mukha, mukhang kukunin na ni Lord, di ba? Sa sobrang filter ng mukha niya, mukhang kukunin na ni Lord. Baka tingin ko baka naman sa sobrang kakapilter kaya kung ano-ano na naiisip. Abay mga kababayan, narinig ko yung makapal ang labi. Yung makapal ang nguso mga kababayan, nagsalita rin. Eto mga kababayan, pasok! Announcement mga kababayan eto ho 100% totoo, hindi chismis. Kilala nyo naman si Banat Bay. Pag ako nagsabi ng balita ay talagang totoo. Sabi daw ng INC at nais itong iparating sa lahat ng mga congressman. Kaya i-share nyo ito sa mga congressman nyo. Ang lahat daw ng pipirma sa impeachment ni VP Sara Duterte ay blacklisted na sa INC. Kita nyo? Yan po ay A1 information. Kaya siguradong sigurado yan. Kaya iparating nyo sa mga congressman. Ang lahat po ng pipirma sa impeachment blacklisted na sa INC. Kita nyo mga kababayan ko? Bakit pinapakalat ng mga DDS na bobo ito? Baka naman iglesia. Ako personal ako Kasi ako, ang panuntunan ko, hanggat hindi nagsasalita ang tagapamahalang pangkalahatan nila, wala pong iba kundi yung si Ka Eduardo Manalo o kaya naman yung kanilang tagapagsalita na si Sabala. O kapag kaya hindi mga nagsalita, ako hindi ho basta-basta maniniwala mga kababayan ko. Unfair naman sa mga taga-iglesia ni Cristo, Pero bakit ho, ang tanong naman, bakit ho nagsasalita po itong mga ito? Oo, sir, boss, amo. Oo, sir, Sabala, ano nang balita? Bakit hindi ho kayo yung magpahayag? Ano ba yan? Parang tirang takot, gano'n. Kung totoo man, parang tirang takot ito. Alam niyo yung nagdadalong isip kung ititira o hindi. Yun yung tirang takot. So ngayon, ang tanong natin, baka naman ito gawa-gawa lang ho netong mga DDS dahil nga ho, desperado na sila. Di ba? Di ba? Baka naman, desperado na sila, kaya gumagawa na sila ng issue patungkol ho sa mga iglesia ni Cristo. Ngayon, ang tanong, baka nga naman, ibigay natin yung baka naman. Baka naman totoo, baka ginagawa nila, kasi nga, eto ngang si Marcoleta, na kanilang INC member, na senador, damay din sa korupsyon. Sabi ng mga taga-iglesia, hindi tayo nangungonsinti ng
kamali ang gawain. Hindi tayo dapat pumanig sa mga tao o mga leader na mga gumagawa at nangagawa ng kasalanan. Tao pa ko ha! Di ba? Ganon yun eh. Ganon. Tama ba, Tamura? Ay, sumagot kayo ha. Sumagot kayo. At talaga namang hindi na matiis. Sumagot kayo. Puta, sumagot kayo ha. Sumagot kayo. Baka mamaya eh. Hindi kailanman tayo mananahimik sa daing ng ating mga hirap ng kababayan dahil sa korupsyon. Diba? Ganon sila no? Ganon sila, no? Ngayon. Paano ngayon itong si Marcoleta? Diba? Si Marcoleta, sampid lang yun sa iglesia. Hindi naman talaga yung talagang ano yun eh. Ano ba yun? Ano ba tawag nila sa kanila? Hindi naman alay. O kundi, yung mga iglesia nga. Paki-comment na nga, paki-comment. Ano yun yung hindi alay. Hindi alay tawag dun eh. Yung bang ikaw simula't simula pa. 'Di ba? Hindi abul. Hindi. Hindi handog. Hindi kasi kayo iglesia eh. Yung pinanganak ka, nanay tatay mo iglesia. Kaya ikaw ang tawag sa iyo ay hindi handog. Oo. Putik na yan, ngayon, di ba? Handog ba? Ewan ko, ha? Abal. Inborn. Hindi nga ni. Basta may tawag sila. Nakalimutan ko lang, ha? Mukhang handog nga. Handog, tama. Sige na, handog na. Handog nga, handog. Sige, eto na mga kababayan ko, ha? Ngayon, hindi po ba itong si Marcoleta ay nasasangkot ngayon sa 500 million flood control budget na di umano ay nakuha ni Marcoleta. Kaya pala mga kababayan, minsan nagtataka tayo, bakit itong si Marcoleta ay todo protekta sa mga tao na katulad nila Diskaya at katulad nila Sara. Yung pala, mga kababayan ko, iisa lang ang kanilang gawain. Ang magnakaw, manlamang sa kababayan nating kapwa Pilipino nila. Diba mga kababayan, nakakainis lang. Nakakainis lang isipin talaga na yung akala mo ay yung taong magmamalasakit sa iyo. Yung papala, yung tao na magmamalabis sa iyo. Nakakalungkot lang yung mga taong ganyan na pinagtiwalaan ninyo na dapat siya mismo ang magtatanggol, magmamalasakit, pero siya pala yung tumatraydor sa'yo. Nasubukan ko yan doon sa baklang mataba na ang bilbil hanggang tuhod. Hindi nga makasagot yun eh. Diba? Yung, kung ano yung ginagawa mong mabuti sa kanya, diba? Ay hindi ibinabalik. Ganyan ho yung si Marcoleta.
Nakalimutan yata mga kababayan na yung kasabihan sa kanta. Meron tayong kanta na tumatak sa isipan natin. Ano? Yung salitang ganito. Sa kantang Santong Kabayo. Banal na aso. Banal na aso, Santong Kabayo. Ano man ang iyong ginagawa sa iyong kapatid, ay siya ring ginagawa mo sa akin. Tao pa kaya! Diba? Kaya kayong mga magnanakaw, mga putang ina nyo, kung ano man ang ginagawa nyo sa aming mga Pilipino, yun din ang ginagawa nyo kay bro. Kaya nga mga kababayan ko, pakatandaan ninyo. Ang ginawa ng mga Duterte, itinakwil ang Diyos. Dahil mga kababayan, takot na takot sila rito. Nagantihan sila at makarma sa pagnanakaw nila sa kaban ng bayan. Nakita nyo naman mga kababayan ko, mga Duterte, lalong-lalo na yung phone nila, sino si Rodrigo, na kinakarma na ngayon. Kung dati panay ang bengbang niya sa mga kababaihan, niregaluhan niya ng mga appliances, ngayon, binibengbang na ho ng kamalasan dahil sinisingil na siya ng amang lumikha na minumura niya. Tandaan niyo yan mga kababayan ko, lahat ng ginawa niyong masama sa inyong kapwa, abay meron po yang kaparusahan sa amang lumikha. At kung ano naman ang mabuting ginagawa ninyo sa inyong kapwa, yaan ay susuklian ng siksik, liglig at umaapaw. Diba mga kababayan ko? Ganon yun eh. Lahat po yan ng mabuti na ginagawa natin sa mga kapwa natin. Mabuti ang tinutukoy ko. Hindi ho yung mga pagnanakaw na ginagawa ng mga Duterte. Lalong-lalo na ho yung pamilyang Duterte na yan na tinutukoy ko. At mga kaalyado nila na katulad ni Marcoleta na nagkukunwari na mabuti na para sa bayan pero magnanakaw pala naman. Pero tayo mga kababayan, tignan nyo. Ang Pangulong Bongbong, kahit anong gawin nilang paninira, dahil sa kanyang sincero na paglilingkod sa bayan. Anong ginagawa ng Diyos, mga kababayan ko? Aba, siya'y pinagpapala! Bakit pinagpapala, mga kababayan? Sandamakmak ho ang kabutihan na ginagawa niya sa kanyang mamamayan, sa ating mga Pilipino. Kita nyo mga kababayan ko, ipinanalangin na nila na mamatay na at binalita pa na malala na, may malala na daw kondisyon ng Pangulo. Pero anong nangyari? Abay, nakita nyo naman kung gaano kaliksi ang ating Pangulo. Ang tao pa kaya! Diba? Yun, mga kababayan ko. Kaya tayo, mga kababayan, maging halimbawa natin ang Pangulo natin sapagkat siya talaga ang tunay na may pagmamalasakit. Marami ho dyan ang nagsasabi, nasa amin ang tunay at katotohanan. Pero bandang huli malalaman natin, abay puro pagmamalabis ang ginagawa sa bayan. Diba? Kita nyo mga kababayan ko po. Naku, mga kababayan, isipin natin kung sino ang tunay na siyang nasa katwiran. Hindi ho mga kababayan yung titignan natin kung sino yung pinakamalakas ang boses. Hindi ho. Hindi batayan kailanman ang lakas ng boses. Tandaan nyo, ang katotohanan ay nasa mahinahon na kapanigan. Hindi ho sa kapanigan ng
palakasan at kasinungalingan. Kundi doon tayo. Saan? Sa tunay na katotohanan. Yun! Ayos ba? Ayos ba? Ay, sabi ko sa inyo eh. Ha? Kung hindi talaga, nako! Pwede na ba? Marami na ba tayong maaakay, mga kababayan? Oh, magtatayo na tayo ng sarili nating relihiyon. Sama kayo. Oh, anong relihiyon, Boss Mike? Oh, love is my religion. Love lang, 4 lang po yan, mga kababayan. Salita, isang salita, 4 na letra. Love lang, yan lang love. Bakit? Bakit love? Mga kababayan, anong ibig ko sabihin dyan? Wait lang. Wala po akong pinatatamaan na kahit na anong relihiyon. Sapagkat lahat naman ng mga yan ay nagtuturo ng tama at naayon sa amang lumikha. Pero sa akin, para hindi kayo mahirapan, 4 na lang. 4 na letra na lang. Love is my religion. At isa na lang ang kautusan. Hindi na tayo hahango ng sa 10. Gawin na lang nating isa. Ano yun, Boss Mike? Isa. Manatili. Alin? Ang pagmamahal. Kaya nga love tayo, di ba? Love is my religion. Bakit? Panatilihin lang ang pagmamahal. Abay, sakop na ho yung 10 utos ng Diyos. Bakit? Sakop. Ganito ho yan. Ipapaliwanag natin. Kapag kayo ay nagmamahal sa inyong asawa, hindi nyo magagawang mga lunya. Hindi nyo magagawang magtaksil. Mahal nyo nga eh. Diba? So papasok na mga kababayan sa isa sa 10 utos ng Diyos, yung huwag kang makikiapid. Mga kababayan, pag pinag-utos natin yung pagmamahal na mamayani sa bawat membro natin, abay, hindi mo na kailanman masasaktan, physical, emotional, yung iyong asawa. Hindi mo siya gagawan ng masama, mahal mo nga eh. Paano mo naman gagawing mga lunya pa? Paano mo naman gagawing makiapid pa? Kung mahal mo nga ang iyong asawa, vice versa. Lalaki ka man o babae. Sabi dito mga kababayan, sa love, mahalin mo ang iyong kapwa. Mga kababayan, kapag kamahal mo ang iyong kapwa, kailanman ay hindi mo siya gagawan din ng masama. Hindi mo siya pagnanakawan, hindi mo siya sasaktan, hindi mo gagawan ng fake news, at hindi mo siya papatayin. Sapagkat mahal mo nga ang iyong kapwa. Kung mahal mo, kailanman ay hindi mo masasaktan ang kanyang damdamin at ang kanyang sariling katawan. Di ba? Love. Kung mahal mo ang Diyos, lahat ng kalooban ng Panginoong Amang Lumikha, lahat ay iyong gagawin. Ano-ano nga ba? Ang kalugod-lugod at naayon sa kalooban ng Panginoon para ikaw ay masabing nagmamahal sa Kanya. Di ba lahat ng mga gusto niya ay dapat mong sundin sapagkat siya nga yung Amang Lumikha? Di ba? Di ba, Leonora? Tao pa ko ha! Nandito na si Leonora Brown Di ba? Kaya alam nyo mga kababayan, hindi na natin kailangan na pahirapan yung sarili natin sa 10 Commandments. Gagawin na lang nating isa. Panatilihin ang pagmamahal sa ating sarili. Panatilihin nating pagmamahal ang ating nasa puso.
panatilihin nating pagmamahal ang araw-araw nating ginagawa sa asawa, mga anak, sa kapwa, sa gobyerno, at sa ating amang lumikha. Lahat po yan, mga kababayan ko. Iisa lang ang dapat nating gawin. Tandaan nyo, love, pagmamahal. Eka, mga kababayan sa Tagalog, love. Love, love, magmahalan tayo. Alam nyo, mga kababayan ko, yan po simple lang ho Pero kapag pinagkaisip nyo, may punto Diba? Ano bong? Ano bong 23, ano? Eto, tignan mo, pinapakalat bong. Hoy, nandiyan na si Leonora Brown, di ba? Di ba? Eto, Leonora Brown, no? Tignan nyo. Pinapakalat nila. Oh, di ba dati si Kati Binag, ngayon si Banat Bay na nagsasabi, Meron tayong announcement, mga kababayan. Ito ho, 100% totoo, hindi chismis. Kilala nyo naman si Banat Bay. Pag ako, kilala ka namin, fake news peddler kang hayop ka Kaya nga ako'y nagdududa dyan sa mga sinasabi mo at ginagamit mo pang iglesia di ba? Mga kababayan, eto. Ano? Di ba sabi ko sa inyo, muntik akong maging pastor? Ayaw nyo maniwala Marami na hong nag-recruit sa akin, mga kababayan, na maging maging pastor nila. Mag-umpisa na aralin ang bawat turo, ang bawat mga kanilang ginagawa sa kanilang gawain ay ipalaganap, mga kababayan. Kaya lang mga kababayan, hindi ko pa maramdaman na bukal sa aking kalooban na ako ay maglingkod pa ng buong-buo sa buhay ko ay iaalay ko na sa Kanya. Marami pa akong magagawain na dapat kong isaalang-alang bago po dumating tayo doon. Pero ako'y naniniwala, mga kababayan, na ako'y darating talaga. Na ako magsasalita sa harap ng maraming tao para magbigay ng ating mga opinyon, mga nauunawaan sa paggawa ng mabuti para sa kapwa. Darating tayo diyan. Pero dito, mga kababayan, dito muna tayo kay Banat Bay. Sinasabi nga mga kababayan ko na eto na nga. Wala daw, hindi daw ito fake news. Legit, 100% nga daw. nagsabi ng balita ay talagang totoo. Pag siya daw ang nagsabi ng balita, ay talagang totoong-totoo. Diba? Ayan yun, bro, no? Totoong-totoo daw Eka, Sabi daw ng INC at nais itong iparating sa lahat ng mga congressman. Sabi daw ng INC. Meron pa bang ibang meaning ang INC? Hindi naman yan incorporators or incorporation. Kung hindi, Iglesia ni Cristo ang tinutukoy ng mga ito, mga kababayan. Tuloy. Kaya i-share nyo ito sa mga congressman nyo. Ang lahat daw ng pipirma sa impeachment ni VP Sara Duterte ay blacklisted na sa INC. Kita nyo? Mga kababayan, abay sinugunda yung sinabi noon po si Kati Binag na blacklisted na daw ang lahat ng mga pipirma sa mga boboto against kay Sara Duterte. So anong tawag dito? Abay, totoo ba na nangingialam ang buong kapatiran ng Iglesia ni Cristo? Diba? Sabi nga ni Leonora Brown nako, ano naman ang pakialam namin, bayad bay sa pananakot yan. Iglesia ni Cristo yan. Ano naman kanina yung sinabi ni Paring Bong? Paring Bong, ito ba ay Ito ba ay totoo? Ito ba ay utos sa inyo? Kasi mga kababayan, pang-apat daw na lahi 4 saling lahi, mga kababayan. 4 saling lahi. Kunyari ako ang congressman na boboto against
kay Sara Duterte, Sala no? Mga kababayan, 4 saling lahi. Ako, yung anak ko, yung apo ko, at yung anak ng apo ko. Mga kababayan, yun. Ulitin natin ang 4 na saling lahi na sinasabi ni Kati Binag. Kunyari, ako po yung boboto na kongresista against kay Sara Duterte. Ako, yung anak ko, ayan salin lahi yan, yung apo ko o anak ng anak ko at yung pong anak ng apo ko. So, 4, ayan 4 na saling lahi mo mga kababayan ko. Biruin ninyo, magiging lolo pa yung anak ninyo, kasama pa yung anak niya at saka yung apo niya. Yan ang hindi daw kailanman Bong 23 ang tongtong at kailanman hindi na makakakuha ng suporta sa kapatiran ng mga kapatid natin sa Iglesia ni Cristo. Napaisip ako, mga kababayan ko, nuknukan ng kasinungalingan yan. Sabi rito, napaisip ako, mga kababayan ko, kung ano ba talaga ang katotohanan. Bakit ba nila pinapakalat ito? Hindi lang ho isa. Hindi lang ho 2 ang nagsasabi. Sabi nga, nuknukan ng kasinungalingan yan, Boss Mike. Walang tagubilin sa amin na ganyan. Gawa-gawa ng kwentong yang kalbo. Napakahayop talaga nito. Di ba? Di ba? Ay, naku, ewan ko ba? Sabi rito ni, fake news ka daw, di ba? Alam nyo na, tingnan nyo naman ang pananalita. Yan po ay A1 information. Kaya Kita nyo, A1 daw. A1. Baka naman E1. Nakita nyo mga kababayan ko, kasi magsasarado na ang ayan na, mga kababayan, nakita nyo? A1 daw. Sigurado yan. Kaya iparating nyo sa mga congressman, ang lahat po ng pipirma sa impeachment, blacklisted na sa INC. Kita nyo, blacklisted na daw. Sabi ko ni Kati Binag din yan Ito, balikan natin. Ako, dyan sa HOR at sa Senate, kung sino man ang bobotong yes for impeachment, ay magiging blacklisted na. Nako! Ayan magiging blacklisted na. Di ba iisa lang ho yung kanilang mga salita? Iisa lang po yung boses nila Leonora Brown, thank you naman. Makakakain na ako ng masarap mamaya. Sa INC. Tingnan nyo na lang. Kasi ang balita ko, kahit sa pang-4 na salin lahi ninyo. Kita nyo, 4 na pansaling lahi mga kababayan. Susumpain ito yung pinapakalat. Susumpain! Hindi po ng amang lumikha ang susumpa. Kung hindi ang kanilang pinamamalita, ay susumpain ng kapatiran ng Iglesia ni Cristo ang sino mang sumaway daw sa kanilang kagustuhan na dapat wag i-impeach si Sara Duterte. Kita nyo mga kababayan ko kung gaano ka hinampil ito. Nakita nyo mga kababayan ko? Kung gaano ka hinampil? Diba? Clark Sam, inulit lang pala ng sinabi. Tuloy. Yung apo ng apo nyo, yung anak ninyo, ay hindi na susuportahan o hindi man lang makakatungtong na sa kanilang lugar. Kita nyo mga kababayan? Anong klaseng pananakot ito? Ayan na paring Bong Lahat ng kamag-anak ko may tungkulin sa INC kaya wag kami katibun. Wala ka pala katibuni. Gawa-gawa lang kayo Sabi ni paring Bong dito, lahat
Uy, paring Bong, totoo ba? Yung picture mo, nagsisigarilyo ka. Bawal lang may bisyo sa kapatiran ng iglesia. Oh, lipat ka na lang sa akin pagka natuloy yung love is my religion. Oo, lahat pwede. Basta may pagsang-ayon ng bawat isa, pwede. Di ba? Di ba, Renato Peña, no? Ha? Uy! Ako bata nyo, ano ba? Oh. Di ba? Pwede. Basta may pagsang-ayon. Halimbawa, trip mo yung, ano, ha? Yung, wag na nga. Oo, wag nating haluan ng kalokohan itong maganda nating talakayan. Oh, sa Sunday na lang. Oh, ayan, Kati Binag, oh. Dahil sila ay nakikiusap pero ayaw niyong pakinggan. Oh, Dahil nakita nila na ang prioridad ninyo ay mamulitika oh. kesa ang iprioridad ninyo ay ang para sa bayan. Oh, kita nyo mga kababayan ko. Ha? Kayo pala eh. Ha? Oh, hindi daw kayo pinagbigyan kaya kayo siguro nagtatampo. Parang ganun ano? Oh, hindi nyo pinagbibigyan ng kagustuhan ng kapatiran ng Iglesia ni Cristo, bilang ganti ay itatatwa namin kayo at hanggang sa 4 na saling lahi ninyo ay never talagang hindi makakahingi ng kapaboran mula sa aming kapatiran. Parang ganun ho yung kanilang sinasabi, mga kababayan. Oh. Diba? Oh, ayan oh. Ito pa oh. Oh. Buhay, ganito na lang. Sa mga gustong malaman kung ano talaga ang status or ang stand ng INC tungkol sa impeachment, kung pro ba sila o hindi, at kung tama po ba ang intel ko, total, kayo naman dyan, aking mga mahal na kongresista at ating mahal na mga senador, alam nyo naman ho kung dapat sino ang inyong kokontakin nang ma-verify po ito. Ganito na lang, tawagan nyo po ang INC, External Affairs Department, kasi dun pa lang po malalaman na ninyo kung ano ang kanilang stand. God bless. Bye! Narinig niya. Sabi mga kababayan, sigurado. Ano ka ngayon, Bong? Sige nga, paliwanag mo nga yung side nyo. External affair pa lang daw. Alam na daw yan. Di ba sa external affair nyo daw? Sabi rito, may pinaglalaban, no? Sabi ni paring Bong, mang-aawit anak ko. Kalihim ko ako at mga kapatid ko. Kalihim din, Diakonesa at Diakono. Dati nanay at tatay ko nung nabubuhay pa, kaya wag kami buni. Kita nyo mga kababayan ko. Hindi nyo ba pwedeng ihabla ito, mga kababayan, na kapatid natin sa iglesia? Dapat ito, mga kapatid natin sa iglesia, itong mahiligong hiram ng filter sa Tingnan nyo mga kababayan, paling na ho yung mata. Nakita nyo ba yan? Napapaling na ho yung mata. Siguro kung ano-anong mga, dahil dyan sa filter niya. Alam nyo na ngayon mga kababayan, iwan na natin yan. Basta, yan gawin nating malaking katanungan mga kababayan. Our beloved Boss Mike